Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating daily devotion. Sa umagang ito, ating po pag-aaralan para sa umagang ito ay matutupang po sa 1 Samuel chapter 12 verse 24. Sabi po natin banaklat, "Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you." Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, kayo po salamat sa umagang ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na kaloob niyo po, gabay at sa pag-ingat, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, nabigyan niyo po ng wisdom at strength, Panginoon, upang sa ganoon ay maaami pong mapag-aralan na mabuti ito at amin po itong ma-apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, at amin po itong maintindihan ng maayos at maidagdag din po, Panginoon, kung naman po ang aming pagkukulang sa inyo, Panginoon. Ito sa dalangin sa aking Kristo Paligtas. Amen. Amen. So bago pa tayo magpatuloy, makapakinig po tayo ng isang awitin. Yan, so maraming salamat po sa awitin na yan. At hayaan nyo po nga tayo po bumalik na po sa ating pag-aaralan, sa ating daily devotion sa umagang ito, sa 1 Samuel chapter 12 verse 24. Aking pong bawasahin muli. Asahin po natin ating banal na aklat. "Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you." Po, sinabi nga po dito sa ating verse na tayo po magkaroon ng takot sa ating Panginoon. Po, bakit nga po dapat tayo magkaroon ng takot sa ating Panginoon? Sapagkat kung tayo po may takot sa ating Panginoon, ay ating pong maiwasan ang mga gawain na hindi kaloob ng ating Panginoon. At sabi pa nga po niya, "And serve Him in truth with all your heart." Ayan, so ating pong pagserbihan ng ating Panginoon ng buong puso. Amen po. Dahil nga po, kung hindi po tayo magsiserve sa ating Panginoon, kung wala na hindi galing sa ating puso, ay hindi po magiging maganda ang resulta nito. So kinakailangan po, kung tayo po mag-serve sa ating Panginoon, ay ito po galing sa ating mga puso at ating po itong kagustuhan. Amen po. At ating po itong pinapabaya sa ating Panginoon kung naman po ang ating mga gagawin sa ating ministries. Amen po. So sabi pa nga po niya, "For consider how great things He hath done for you." At amen po, atin pong isaalang-alang ang mga sacrifices ng ating Panginoon kung paano tayo naligtas. Amen po, sabi pa nga po sa John 14:6, sabi po, "Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man commit unto the Father but by me." Amen po. So sinabi nga po ng ating Panginoon na ang Panginoong Jesus Christ po ang ating pong way, at ang ating pong ilaw, sapagkat siya po ang magagabay sa atin upang tayo po ay makaabot sa ating Panginoon at tayo po ay maligtas. Amen po. So napakaganda po ng sinabi po ng ating Panginoon at tunay nga po na napaka faithful ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po. So ang ating pong title para sa ating daily devotion sa umaga ito ay binigyan ko ng title na Faithfulness in Serving God. Amen po. Bakit po ito po ang ating naging title? Sapagkat po ang pagiging tapat po sa ating Panginoon, sa pagsiserve sa ating Panginoon sa ministries ay napakahalaga po. Kaya ito po ang ating naging title. So meron po tayong dalawang puntos na nakuha dito. Una po ay trusting God. Amen. So ating po pagkatiwalaan ang Panginoon at tayo po tayo kanyang gagabayan sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay na ating gagawin sa buhay natin. Amen po. Dahil nga po, kung hindi po tayo magtitiwala sa ating Panginoon, ay mapapariwara po tayo. Amen po. Sapagkat kung tayo po binibigyan ng Panginoon ng isang mga trials, ay dapat ipakita po natin ito sa ating Panginoon na kung saan tayo po nagtitiwala sa ating Panginoon at hindi po tayo pinanghihinaan ng loob. Alam naman po natin na sa buhay natin ay marami pong talagang dumarating na mga struggles, sapagkat atin po itong malalampasan ang lahat ng struggles na ito dahil nga po tayo po nagtitiwala sa Panginoon, tayo po tapat sa Kanya at alam po natin na ang mga sinabi sa atin ng Panginoon ay alam naman po natin sa ating buhay na totoo po kung tayo po lamang ay magtitiwala sa ating Panginoon. Yun po. Sa ating Ganon din po sa ating mga ministries, sa ating church.
dapat po ay bukal din po ito sa ating mga puso, at tayo po lamang po nagtitiwala sa ating Panginoon, sapagkat bibigyan tayo ng kanyang kalakasan at guidance sa lahat ng bagay natin gagawin dito, upang tayo lamang po ay patuloy sa ating Panginoon. Kasi sa minsan po ay tayo po ay nawawala ng tiwala sa ating Panginoon kung tayo po ay binibigyan ng mga pagsubok ng ating Panginoon. Paminsan po ay dumarating sa buhay natin na kung saan ay hindi po natin inuuna ang ating Panginoon. Yun po ay isang mga pagkukulang natin sa Kanya, na minsan ay nakakaligtaan natin na tayo po manalangin muna. Kung meron man po tayong mga pagsubok na dadanas sa ating buhay, ay unahin po nating pagkatiwala sa ating Panginoon, atin po itong ipanalangin sa Kanya, upang tayo po mabigyan ng sapat na guidance kung paano natin ma-resolve ang ating mga alalahanin sa buhay. Dahil nga po, bilang isang tao ay marami po tayong mga alalahanin sa buhay, ang paghahanap ng ating mga pagkakitaan, sapagkat marami po tayong iniisip ng mga expenses sa ating buhay. Marami po tayong bayarin. Yun po, ang lahat na po yan ay ating pong pagkatiwala sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng trust sa ating Panginoon na Kanya po itong ipoprovide sa atin ang lahat ng mga alalahanin natin, at tayo po bibigyan ng sapat na kalakasan upang malampasan ito. Amen po. So, pangalawang puntos po ay loving Him through all circumstances. Amen po. So, ating pong patuloy na umibig sa ating Panginoon, dahil nga po sa lahat ng sitwasyon dito sa ating mundo ay darating talaga ang sitwasyon na kung saan ay nawawalan tayo ng pag-ibig sa ating Panginoon, na kung saan ay sinisisi pa natin ang Panginoon na kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong mga sitwasyon na hindi natin maintindihan. Iyon po ay isa lamang po mga struggle sa atin ng Panginoon, para makita po niya sa ating buhay kung tayo nga ba ay totoong nagmamahal sa ating Panginoon. So, panatilihin po natin maging faithful sa ating Panginoon. At tunay nga po na dapat po ay maging tapat tayo sa ating Panginoon, na para sa kahit saan tayo bigyan ng mga struggle sa buhay, ay tayo po ay maging matatag, dahil nga po tayo ay po nagtitiwala sa ating Panginoon sa ating buhay, na paminsan po ay talagang hindi natin maintindihan, dahil nga po sa mga dumarating na mga pagsubok. Yun po. So, nawa ay meron po tayong konting pulot dito sa ating devotion sa umaga ito. Ang una po nating pagkatiwala sa ating Panginoon ay ang trusting God, ating po pagkatiwalaan sa lahat ng oras. Pangalawa po ay loving Him through all circumstances. Ating pong mahalin ang ating Panginoon, na kung paano tayo niya minahal. Dapat po kung gaano man po tayo kamahal ng ating Panginoon, ay atin po ito ibalik sa Kanya, at hindi po mahalin ang Panginoon upang sa ganoon ay hindi po tayo mapariwara sa Kanya. Tayo lamang po ay magpatuloy at maging faithful pa sa ating Panginoon. Ngayon po, so nawa ay meron tayo konting natutunan sa ating umaga, sa ating devotion na ito. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, kayo po salamat sa umaga ito, Panginoon, sa mga aming napag-aralan at napakinggan na inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay ito'y makaragdag po na kaalaman sa amin, at i-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. So, sa dalangin sa ating tapaligtas. Amen.